Good day everyone! Today, we are going to talk about verbal creativity. So, what comes to your mind when you hear the words verbal creativity? So, when we hear the word verbal creativity, marami ang pumapasok sa ating isipan kung ano nga ba ang kahulugan nito. So, ano nga ba ang verbal literacy? So, verbal literacy is the ability to understand, use, and communicate effectively with spoken language. So, sinasabi dito na ang verbal literacy daw ay isang kakayahan ng isang estudyante o ng isang individual na makipag-usap gamit ang isang wika or language. So, ito ay ginagamit din natin upang mas palawakin ang ideya at upang mas maunawaan ang mga sinasabi ng isang tao sa pamamagitan ng isang lengguwahe. In view of the rapidly increasing complexity of the world, creativity is more important now than ever before and is even considered as a useful and effective response to evolutionary changes, since it allows the individual to flexibly respond to the continuously changing conditions around. Ayan. So, nabanggit nga dito sa ating slide na creativity is important. So, mahalaga talaga na magkaroon tayo ng mga bagong ideya, pagpapalawak ng ideya para makasabay tayo sa pagbago rin ng mundo. Dahil sa patuloy na pagbabago ng mundo, ay kailangan din nating umayon dito o mag-isip ng mga bagong ideya, ng mga malikhaing ideya para nang sa gayon ay mas maging maunlad ang ating bansa. Based to Hassan 2017, recognized creativity as important for the development of a fully functioning, mentally healthy, well-educated, and vocationally successful individual. Scott et al. 2004 said that creativity-related skills can be improved by providing specific rules, techniques, or strategies to develop appropriate cognitive skills for the domain at hand. Divergent thinking is a useful concept for identifying, supporting, and measuring creativity as a process to actualize oneself, manipulate internal and external symbols as creation of illustrative ideas based on his or her knowledge senses regarding people and objects to produce on, based to Hassan 2017. Divergent thinking. So, dito sa divergent thinking, napakasimple lang ito kung bibigyan natin siya ng kahulugan. At yun ay yung think outside the box. So, kapag sinabi natin think outside the box, kailangan ay malawak yung ating pag-iisip o hindi lang tayo nakakulong sa isang ideya, bagkus ay kailangan nating mas palawakin yung isang ideya o humanap ng mga ibang solusyon, ng mga iba pang akda na pwedeng makatulong kung meron tayong iniisip. So, dito sa divergent thinking, makatutulong kung tayo ay magkakaroon ng malawak na pag-iisip nang sa gayon ay mas masolusyonan natin yung mga problema o kung tayo ay nalilito sa isang bagay. Ngayon ay dadako naman tayo sa 4 major components of divergent thinking. Una ay fluency, sunod ay flexibility, next ay originality, and elaboration. Ayan, ang una ay ang fluency. So dito sa fluency, kailangan lang nating magbigay or mag-isip ng maraming ideya para magkaroon tayo ng maraming choices. Halimbawa, kung gagawa tayo ng activity, kailangan nating mag-isip ng mga ideya para mas mapaganda yung activity natin. Kung gusto nating maging kakaiba o talagang mag-stand out ang activity natin, kailangan nating mag-isip ng iba't ibang way kung paano natin ito mapapaganda at magiging maayos. Pangalawa ay ang flexibility. So dito sa flexibility, kailangan na hindi lang tayo nakafocus sa isang category. Kailangan ay malawak yung ating pag-iisip at kaya nating mag-adapt ng mga bagong bagay. Kumbaga, kung merong bagong problema, kailangan ay masusolusyonan din natin yon. Hindi yung focus lang tayo sa isang problema or mas sanay lang tayong mag-handle ng isang problema. Dito, kailangan na makakapagbigay pa rin tayo ng iba't ibang solutions sa mga ideya para mas maging malawak ito o masolusyonan natin ang mga problema na maaari nating kaharapin. At ang pangatlo ay ang originality. So dito sa originality, yung keyword lang talaga natin na original. So kapag iisip tayo ng mga bagong solusyon, kung gusto nating magkaroon ng mga bagong ideya, kailangan ay mula talaga yun sa atin o wala tayong kinopyahan. Kasi kung magkakaroon tayo ng sarili nating solusyon or ideya, ay mas magiging mabuti ito at alam mo sa sarili mo na kayo lang talaga yung nakagawa nun at magiging epektibo ito.
At ang panghuli ay ang elaboration. So dito sa elaboration, kung makakaisip na tayo or nakaisip na tayo ng mga ideyas, kailangan natin itong mapalawak or talagang i-elaborate o himay-himayin natin nang sa gayon ay mas maunawaan natin ito at syempre ng ibang tao rin. Ayan, ngayon ay dadako naman tayo sa aesthetics. So dito sa aesthetics, yung henerasyon natin ngayon, alam natin to, di ba? Kasi pag may nakita tayong maganda yung outfit, sasabihin natin, ay, ang aesthetic. Tapos kapag may nakita tayong lugar na parang cozy, na ang ganda sa mata, ang sarap tingnan, sasabihin natin, ay, ang aesthetic. So dito sa ating pag-aaralan, meron din tayong aesthetic. So ito ay parang katulad lang din ng mga nakikita natin sa paligid na sinasabi nating aesthetic. Pero dito, madadagdag lang dito yung wika or yung language. Britannica defines aesthetics, also spelled aesthetics, as the philosophical study of beauty and taste. It is closely related to the philosophy concerned with the nature of art and the concept of which individual works of art are interpreted and evaluated. The nature and scopes of aesthetics. Aesthetic deals not only with the nature and value of arts, but also those responses to the natural objects that find expressions in the language of beautiful and the ugly. At next naman ay ang the nature and scope of aesthetics. So dito sa aesthetics, hindi lang ito sumasaklaw or hindi ito nalilimitahan sa kapaligiran lang natin o sa ating nature. Ito ay sumasaklaw din sa mga wika, sa mga language na ginagamit natin, kung gaano nga ba ito na nagamit ng maayos, kung ito ba ay magandang naihayag o pangit na naihayag. Moreover, in spite of the emphasis of philosophers on the terms beautiful and ugly, aesthetics becomes an insignificant issue for discussion in the description of what appeals in nature. Ngayon ay dadako naman tayo sa 3 approaches of aesthetics. So ang una dito ay ang language of criticism. So dito sinusuri din natin ang mga wika. Halimbawa kung ito ay ginamit sa pelikula, kung paano ito ginamit, sa musika, sa isang akda. So dito ipinapakita rin dito ang pagsusuri sa isang wika o sa isang lengguwahe. Ang pangalawa ay ang paggamit nito sa kanyang emosyon. Kumbaga kung paano niya i-handle yung emosyon, at ang paggamit ng isang wika ay kabilang din dito sa 3 approaches of aesthetics. At ang huli ay tungkol sa paggamit natin ng ating language sa kung paano nga ba makatutulong ang ating mga pananaw sa mga bagay-bagay na umiiral sa ating mundo. At ngayon ay nandito na tayo sa Integrating Arts and Creativity Literacy into the Curriculum. Ayan, at ang unang-una ay ang physical environment. So, paano nga ba natin i-integrate ang arts and creativity sa ating physical environment? So, dito ipinakikita lang na yung mga nakikita natin sa paligid. Halimbawa, mga building, yung mga classrooms natin, yung mga bahay na may iba't ibang design. So, ito ay may kinalaman sa arts and creativity. So, ginagamit yung arts and creativity sa pagdidisenyo ng mga bagong infrastruktura, sa mga bagong disenyo para mas maging maganda ang isang proyekto. At ang next naman ay ang emotional environment. So dito ipinakikita yung kung paano natin i-handle ang ating emosyon. So yung arts and creativity ay makatutulong din dito kung mapapalawak lang natin yung ating pag-iisip or yung ating ideya kung paano natin i-handle ang isang problema o ang isang sitwasyon. Kung tayo ay mayroong nakasalamuha na may pagkakamali o kung tayo ay nagkakamali, kailangan nating humingi ng pasensya o rumespeto sa ibang tao nang sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan o pagkakaunawaan sa isa't isa. Next ay ang project-based learning or PBL. So dito, kailangan na ang mga guro ay hayaan din ng mga estudyante na mag-express ng kanilang mga idea, express ang kanilang sarili. Kung merong mga activity, hayaan natin o hayaan ng mga guro na express yung sarili nilang gustong gawin. Halimbawa, yung kanilang mga insights, sa pamamagitan ng arts, pwede nilang gamitin. Halimbawa, yung kanilang mga ideas, kanilang mga emosyon, pwede nila yung ilagay sa kanilang ginagawa nang sa gayon ay mas maging maganda at malikhain ang kanilang output.
Next ay ang teach creative thinking skills. So dito, isinasabi lang na thinking about their thinking. So kapag may naiisip sila, hayaan natin silang mag-isip pa ng mas malalim or bigyan natin sila ng pagkakataon na mas palawakin ang kanilang ideya nang sa gayon ay maunawaan nila or mas madagdagan pa nila yung kanilang nalalaman para sa ikagaganda ng kanilang gawain. Next ay ang alternative assessment. So instead of giving them paper and pencil works or pagsusulatin na lang sila lagi, pagsasagutin na lang lagi, mag-essay na lang lagi, bigyan natin sila ng mga iba't ibang gawain. Halimbawa, paggawin natin sila ng arts, pagdrawingin, pakantahin, pag-act. So marami tayong iba't ibang choices na pwedeng ibigay sa mga estudyante para mas maging maganda, malikhain at epektibo ang kanilang mga output o performance. Next ay ang scheduling. So dito sa scheduling, kailangan na bigyan din natin sila ng mga sariling oras or ample time nga para magawa nila ng maayos ang isang activity o ng isang gawain ng maganda at makikita talaga natin yung effort. Kasi kung bibigyan lang natin sila ng biglaang oras or hindi natin sila agad inabisuhan sa mga kailangan gawin ay magiging pangit ito o basta-basta na lang ginawa. Next ay ang student-centered and personalized learning. So dito, hahayaan natin ang mga estudyante na magkaroon ng sarili nilang freedom o kalayaan. Halimbawa, kung gusto nilang matuto sa paraan ng mga videos, sa paraan ng mga performance task, hahayaan natin sila or bibigyan natin sila ng tsansa na gawin ito. Kumbaga, kung ano yung gusto ng estudyante, kung saan sila komportable, ay kailangan natin silang suportahan nang sa gayon ay hindi sila mapilitan sa pag-aaral. Next ay ang incorporate arts. So, magandang halimbawa ito sa mga halimbawa pagsulat ng tula, sa paggagawa ng maikling kwento. So, imbis na paggawin lang sila basta pasulatin lang, ay subukan din na mag-incorporate ng arts or haluan ito ng kakaibang mga estratehiya. Halimbawa, pwedeng ang kanilang tula ay gagawa ng kanta. Ang kanilang ginawang maikling kwento ay kanilang idadrama. So sa tulong nito ay madedevelop ang kanilang pagiging malikhain na makatutulong upang mas mapalawak ang kanilang iniisip palagi. Next ay ang integration of technologies. So dito sa panahon natin ngayon, talagang talamak na ang mga teknolohiya o paggamit ng iba't ibang gadgets, ng iba't ibang presentations through social media, ng mga technologies. So dito makatutulong kung i-integrate natin ang technologies para mas maging interactive ang ating mga gawain o ang mga lessons, ang mga activities. So makatutulong ito para mas maging maayos, mas kaakit-akit ang ating mga ginagawa. At ang next ay ang preparing the body and brain creativity. So dito, hindi tayo makapag-iisip ng maayos kung hindi ready ang ating katawan at utak. Kailangan ay maiprepare natin o maihanda natin ang ating katawan at ang ating kalusugan para mas makapag-isip tayo ng maayos. Maaaring halimbawa ang pagzuzumba, ang pagyoyoga, yung makakapag-relax ang ating katawan nang sa gayon ay makatulong ito upang makapag-isip tayo ng maayos at makabuo ng magagandang ideya. At doon lamang nagtatapos ang ating aralin. At ating tandaan na creativity is seeing what everyone has seen and thinking what no one else has thought by Albert Einstein. Hope you learned something. Thank you!